Sa video natin ngayon ay hindi talaga maganda para sa pagpasok ng bagong taon natin ngayon. Dahil ang mga siyentipiko natin ay mayroong kinatatakutan na bagong sakit na nagmula sa isang hayop. Dahil ang sakit na ito ay maaaring pagmulan na naman ng kinatatakutan nating pandemic disease o pandaigdigang sakit na pwedeng kumalat sa buong mundo. Sana hindi naman at masolusyonan ito agad para hindi magaya sa COVID-19 virus. Sa topic natin ngayon, alamin natin o kilalanin natin ang tinatawag na sakit na zombie deer disease. Saan nga ba ito nagsimula at ano ang katangian ng sakit na ito? Tara na, alamin natin ang nakatagong histerya nito. Simulan na natin. May mga pahayag na naman ng ating mga scientists para sa lahat. Ang kinatatakutan nilang sakit na unti-unti nagpaparamdam at nagsisimula na nga ito sa isang hayop na tinatawag na deer o sa. Ang na-infected na hayop na ito ay kakikitaan ng mga sintomas na weight loss, kawalang sigla, pagkapagod at paglalaway nito. Nagbabago din ang behavior ng isang hayop at very confused sila sa kanilang kapaligiran at maaring wala na silang takot sa mga tao. At ang itsura nito ay maituturing na ring zombie dahil sa kapayatan nito. Kaya binansagan nila itong zombie deer disease. Ang zombie deer disease ay tinatawag din na chronic wasting disease o CWD. Ang chronic wasting disease o CWD ay isang neurological illness na nakakamatay at nakakahawang sakit na kung saan ang unang hayop na naapektuhan nito ay ang mga pusa. Hi mga kahisteryo, please don't forget to subscribe, like, comment, and share to our YouTube channel. And then forget, follow us on Facebook, Hystereo Facebook page. Thank you! Matagal nang natuklasan ang sakit na ito noong taong 1967 pa na na-discovered ito ng isang American wildlife veterinarian na si Beth S. William. Ginawa kasi ni Beth S. William ang tinatawag na necropsy o sa ibang salita ay autopsy. Ayon sa kanya, natuklasan at napansin niya na meron itong brain lesions o mga sugat sa utak kung saan meron itong tinatawag na transmissible spongiform encephalopathy o TSE na tinatawag. Ang transmissible spongiform encephalopathy o TSE ay isang tinatawag na prion disease na ang naapektuhan ay ang brain at nervous system ng mga hayop at pwedeng sa mga tao din. Bakit maaaring maapektuhan ang mga tao sa sakit din na ito? Ang chronic wasting disease o CWD ay maaaring nakukuha dahil sa contaminated body fluids at tissue sa environment dahil sa mga iniinom na tubig at sa mga kinakain nito. Ayon sa aking konklusyon, maaaring mahawa ang tao dahil kung sakaling ang mga meat na kinakain natin ay naapektuhan ng sakit na ito na hindi natin nalalaman sa pamamagitan ng pagkain na maaring matransfer sa atin ang ganitong uring sakit na hindi natin namamalayan. Ang problema pa ay sinasabing wala itong treatment o vaccine para dito. At ang mga bansang meron nito ay ang 23 states sa Amerika, 2 probinsya sa Canada at sa South Korea. Pero sa ngayon, magpasalamat pa rin tayo na wala pang tao ang naapektuhan nito. Kaya sana magkaroon din ng lunas ang sakit na ito para makontrol at maaring hindi na kumalat pa. Sa panahon kasi natin ngayon, marami ng pagbabago ang nagaganap sa mundo natin. Sa kinaharap nating global problem na dapat tayong maging mas maingat pa.
Dahil hindi na natin alam ang maaaring hantungan ng sitwasyon sa ating kapaligiran. Laging maging alerto at dapat mas marami tayong nalalaman sa mga gantong usapin para sa kaya nating mapangalagaan ang ating sarili at ang ating pamilya. Kaya, kayamanan ng kaalaman dapat iuspong natin ito sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?